Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na? Abay nagtrending noong isang linggo sa social media ang panawagang bigyan ng zero budget ang Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos ang mainit na pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso sa budget ng OVP para sa susunod na taon. Sa pagdinig, panay ang pag-iwas ni VP Sara Duterte sa mga tanong ng mga kongresista. Umpisa pa lang, sinabi na niya hindi niya dedepensahan ang kanyang budget sa pamamagitan ng question and answer format. Buwelto naman ni Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina, ang presiding officer ng pandinig. Isa sa pinakamahalagang batas na sinusuri ng Kongreso taon-taon ay ang General Appropriations Act o GAA. Ang GAA, kapanalig, ang batas na nagpapahintulot sa paggamit sa kaban ng bayan, kaya't kasama sa trabaho ng mga mababatas na suriin ang budget ng mga ahensya. Nasanay siguro ang ating pangalawang Pangulo na gaya noong nakalipas na 2 taon, inaprubahan ang budget ng kanyang opisina nang walang pagtatanong. Noong 1 taon, wala pang 15 minuto ay aprobado na ang OVP budget. Ngunit tila nagbago na ang ihip ng hangin sa Kongreso. Binubusisi na ng mga kongresista ang pondong hinihiling ng OVP at dapat lang naman, kapanalig, di po ba? Abay, pera ng bayan yan. Saan ba natin ginagamit yan? Inungkat sa pandinig ang Notice of Disallowance na inilabas ng Commission on Audit o COA sa 73 milyong pisong bahagi ng 125 milyong pisong confidential funds ng OVP noong 2022. Sa madaling salita, may irregularidad na naging paggamit ang OVP ng budget na ito. Kung mapapatunayang hindi tama ang naging paggastos ng opisina, dapat nitong ibalik ang nasabing pondo. Humingi ng paliwanag ang ilang kongresista tungkol dito. Ngunit iginiit ni VP Sara na nakikipag-ugnayan na sila sa COA. Hindi kinatuwa ng mga kongresista ang paulit-ulit na pagtanggi ni VP Sara sa pagpapaliwanag ng tungkol sa budget ng OVP. Para kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro, mali ito. Karapatang malaman ng publiko kung paano ginagamit ng isang ahensya ng gobyerno ang pondong ipinagkatiwala dito. Sagot naman ni VP Sara, one-sided daw ang mga kongresista. Kine-question pa niya ang kredibilidad ni Representative Castro. Paliwanag naman ng Representative Bienvenido Abante ng Maynila, ang pandinig ay tungkol sa budget ng OVP. Hindi raw maaaring magtanong ang VP bilang resource person na dapat ay nagpapaliwanag tungkol sa panukalang budget ng kanyang opisina. Matapos ang 5 oras na pandinig, hindi naprubahan ang budget. Ipagpapatuloy ito sa susunod na linggo. Abangan, kapanalig, ang teleserya. Kinikilala ng ating Santa Iglesia ang prinsipyo ng hatian ng kapangyarihan o separation of powers sa pamamahala. Ibig sabihin, mahalaga ang pagbabalanse sa kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Magagawa ito kung matatag ang sistema ng checks and balances, kung saan binabantayan ng mga sangay ng pamahalaan ang isa't isa. Sa ganitong paraan, iiral ang batas, hindi ang kapritsyo ng mga nakaupo sa pwesto. Kung mangingibabaw ang batas, mas napapanagot ang mga lingkod bayan sa kanilang mga pagkapasya at kanilang mga ginagawa. Malaking hamon kung ang mga lingkod bayang katulad ni VP Sara ay tumatangging ipaliwanag kung paano nila ginagamit ang kaban ng bayan. Hindi nakakatulong ang pag-iwas niya sa pagtatanong ng mga kongresista na bahagi ng checks and balances. Tungkulin ng Kongreso na magsilbing gwardya ng taong bayan sa paggamit ng pera natin. Abay, pinaghirapan po yan. Pawis at dugo ang dumanak dyan. Mga kapanalig,
Ayon nga sa Catholic social teaching Centesimus Annus ni St. John Paul II, authentic democracy is possible only in a state ruled by law. Sa madaling salita, kung hindi mangingibabaw ang batas, ang kapangyarihan ay wala sa taong bayan, kundi nasa kamay ng iilan. Ipinangako ng Diyos sa Isaias 49:25, ililigtas niya ang mga bihag ng makapangyarihan. Kapanalig, kaya huwag tayong mapabihag sa mga makapangyarihan, lalo na sa mga walang pakialam sa interes ng publiko. Subaybayan natin ang susunod na pandinig sa budget ng OVP. Sabi nga, eternal vigilance is the price of democracy. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.